Tara, samahan niyo ako magturo. Meron pala tayong client ngayon dito sa Makati. 15 years old, tapos guard siya. Ito pa lang si Luke ay galing sa Brazil. Ngayon, nag-aaral niya siya dito sa Pilipinas. Ang nangyari kasi dito kay Luke, galing siya ng Brazil, tapos dito sa Pilipinas, ngayon pa lang siya maglalaro. Ibig sabihin, wala siyang kakilala, hindi niya alam kung paano makikisama. Sa madaling salita, na culture shock siya. Itong bata na to ay magaling na talaga. Ang problema lang, nung pagdating niya dito, nawala yung galing niya. At isa sa nakikita kong dahilan is yung culture shock, or hindi pa siya nakaka-adapt dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. Bakit? Kasi nagbabago yung environment niya eh. Kumbaga bago lahat eh. Hindi niya alam kung paano makikisama, sino yung mga kaibiganin niya, paano magre-react. Which is, ayun yung isa sa nakikita kong factor kaya siya nahihirapan maglaro dito. Pero marunong na siya talaga. Kaya ang sabi ko kay Luke, mag-easy lang siya. Huwag siya masyado ma-frustrate kasi it takes time talaga to adapt. Lalong-lalo na sa panibagong culture. By the way guys, yung ginawa pala namin ngayon is yung paano makakawala sa mga draft defense and kung paano magdala ng bola. Ito kasing si Luke, talagang marunong na siya. So, ang dinagdag lang natin dito kay Luke is yung pag-receive niya ng bola is mag-stop siya. And at the same time, tinuruan rin natin siya mag-retreat dribble. Kasi hindi pwede na lagi ka lang atake ng atake, lalo na pag may draft defense. Kailangan matuto ka rin mag-pause, mag-stop, and then mag-retreat dribble. Sa ganung paraan kasi, mas makakagalaw ka ng free. At the same time, makikita mo yung mga teammates mo and then your opponent para makita mo kung sino yung open or magkaroon ka ng proper reads. Ang ginagawa naman namin dito na next is pocket dribble. Ito mga ka-ballers, mahalaga yung pocket dribble kasi from the pocket dribble, pwede ka mag-shoot, pass, drive, and change of direction. Ang pinagawa ko naman na next kay Luke is yung mga change of direction move. Tapos floaters. Kung napapansin nyo, si Luke ay marunong naman na talaga. It's just that talagang naninibago pa siya dito sa culture. But it takes time talaga to adapt. Ang next naman na pinagawa natin kay Luke is yung high pick-up. Yung high pick-up mga ka-ballers is para yon sa mga secondary defenders. Kasi dito nag-i-struggle talaga yung mga players dun sa secondary defender kasi kaya nilang iwanan yung primary defender nila. Ang problema, pag may mga secondary and third defender na, wala na silang moves. At the same time mga ka-ballers, itong si Luke ay talagang slasher to. Napakaganda niyang slash. Ang bilis-bilis niya. Tapos, ang gusto ko kasi mangyari sa kanya, sa sobrang bilis niya kasi minsan, hindi niya na nakokontrol yung bilis niya. That's why, tinuruan ko siya kung paano mag-slow down at kontrolin yung speed niya. Gusto ko, pag-control niya yung speed niya, alam niya kung saan siya pupunta. So, pinagawa natin tong high pick up and then yung cross steps and then floater. Kasi maganda-maganda to para sa kanya. At the same time, small guard siya para ma-develop yung floater niya. And the next one naman na ginawa namin is yung pag-practice ng reverse layup. Dito mga ka-ballers, mapapansin nyo, nag-i-struggle si Luke no, nung umpisa. Una, tinitignan ko kung paano siya mag-react. Nakita ko mali yung technique niya. That's why, tinuro ko kung paano gawin yung technique. Nung nalaman niya na yung technique, hinayaan ko na lang siya na mag-work mag-isa. Kasi nakukuha niya naman na, just that nahihirapan lang siya. Ang next naman na pinagawa ko is naka-face naman na sa basket na reverse hand layup. Makakatulong kasi to sa mga short guards, lalo na pag nasa ilalim na sila ng rim, para maging creative sila to finish. Tapos, ang next naman na pinagawa ko kay Luke is yung ability niya to dribble or to change direction sa mga tight spaces. Kung napapansin nyo yung space, napaka-tight niya, no? We are mastering skills kasi dito, yung sa pag-dribble sa tight spaces. Marami kasi ang mga ka-ballers natin na marunong lang sila mag-dribble pag yung spaces malalaki. Pero nakalimutan na nila kung paano mag-dribble or paano i-practice pag mga tight na yung spaces. Pag gano'n naman mga ka-ballers, kailangan nyo lang pasikipin yung mga cones. Sa ganung paraan ay fino-force natin yung mga students natin to dribble ng tight spaces sa pamamagitan ng pag-tight sa space. And last na pinagawa ko sa kanya and last part ng mga training namin is live training. Dito na namin ginagawa yung mga bagay na nangyayari madalas sa court, like yung mga pick and rolls, mga jumper, 3 points. So, ganun pala yung style ko ng pagtuturo, no? Yung una, mastering of the skills muna, pure skills muna, mga cone works. And then, pagka last hour na ng training namin, pupunta naman kami dun sa game-like situations. Kung saan nandun yung pick and roll, jump shot, catch and shoot. So, yun mga ka-ballers, I hope na meron kayo natutunan dito sa video na to. Again, this is Coach Ralph and always reminding you to be better.
Sa mga gusto pala magpaturo dyan, message nyo lang ako and schedule natin.